Commutas, sila po yung newbie sa Team Dunok. Guys, sama kayo sa Sunday? Saan? Sa Commu. Ano yun? Commu. Isa itong komunidad sa Capas Tarlac na pinupuntahan ng mga volunteer na liwanag at dunong. Sama kayo? Kanina ako nagtulong. Ito ay isang non-government organization na tumutulong at nagbibigay suporta sa ating mga katutubo sa Capas Tarlac. Pamela, what? Nahihiya ako. Ano ba? Huwag kayo mahiya. Kahit newbie kayo, ang mga katutubo natin sa Sitio Kalangitan ay napaka-welcoming, napakabait, at sobrang dakilak ng puso, di ba? Nahiya pa ba kayo? Hindi pa ba enough? Napakadakilak ng puso ng ating mga katutubo, ngunit hindi rin naibang ating mga volunteers sa liwanag at dunong. Kahit ikaw ay bago or newbie, kayo ay tatanggapin at bibigyan ng mga pwede yung mga task at pwede kayong makatulong sa mga kapwa nating katutubo. Ano, nahihiya pa ba kayo? Nahihiya pa ba kayo? Dahil sa Commu, mararamdaman nyo ang tunay na komunidad. Pero, Pamela, malayo ba ito? Yes! Malayo siya. Pero meron tayong transpo. Tandaan nyo, meron tayong Team Manila at Team Tarlac. Ang Team Manila ay yung transpo from Central to South. Pero ang Team Tarlac, sila yung mga taga-Central hanggang North. Kaya mag-volunteer na sa Commu dahil may transpo tayo. Pamela, 3. Kahit wala kang experience sa pagtuturo, pwede kang magturo dito. Diverse ang learning dito and binibigay talaga yung pakailangan ng komunidad. Pamela, 4. Oo naman, ganito sa Commu, makikita mo. Marami tayong mga magiging kaibigan, sina nanay, sina adik. Kaya, halina kayo, marami tayong matututunan dito. Hindi lang sila ang may matututunan, kundi tayo rin. Kaya tara na, sa Commu. 1, 2, 3, go! Pamela 1, tara na sa Commu. Pamela, 2. Tara na sa Commu. Pamela 3, tara na sa Commu. Pamela, 4. Tara na sa Commu. Hoy! Alam mo, Bakit kayo? minsan feeling ko, gusto ko na rin pumasok. Kasi lately wala naman ako ginagawa eh. Lagi akong nakahiga, lagi mag-scroll sa Facebook. Sino naman? Parang same lang tayo, pero kasi every Sunday, nagkukumura ako. Sumusuha ka. Commune ba yun? Madami kami dito. Tapos, ayan o, salon, mga bata. Kaya tinutulungan namin sila para mapunta. Masaya dito. Tama ba? Every Sunday lang. May bayad ba yan? Kasi bakasyon, wala akong pera, wala akong baon. Pumatay lang. Magkano naman kung taga-Tarlac ako? Nagdali na siya ng bata. Pwede, mura lang. Paano makakasali? Kasi ayoko ng mahirap na proseso eh. Mag-fill up ka lang sa Send mo sa akin. Kasi si Gio, pupunta na rin siya eh. Asan ba siya? Invite natin, wala natin ginagawa yun ngayon eh. Hello, Gio! Wala kang ginagawa, di ba? Mga makasama sa Sunday, magkakunyo kami. Saan ba yan? Baka makaligon. Bigyan ka namin ng beer? Bigyan natin siya ng beer? 1, 2, 3! Tara na sa Commu! Tara na sa Commu! Tara na sa Commu! Uy! Ano?
Video na tayo. Sasabihin lang, tara, sa Commu, okay? Okay, press ba mo, press? Press! 1, 2, 3. Tara! Sa Commu! So ayun, central sa assessment namin ang tanong na bakit, ano yung matutulong ko pag pumunta ako sa Commu? No? Ay, wait lang. Nasira yung cellphone ko. Ayun. Yun nga, central sa assessment namin. Ano yung matutulong ko? Ano yung magagawa ko dyan eh? Hindi naman ako nagtuturo, hindi naman ako magaling sa math o magaling sa English or kung saan man. Pero baka nakakalimutan natin na yung serbisyo sa komunidad, hindi siya dapat, hindi lang iisa ang klase ng serbisyo. Service doesn't have to be big, grand, or noisy. May mga serbisyong tahimik pero may lalim. Baka hindi naman ang tanong ano yung kaya kong magawa, kundi ano yung kaya nating magawa bilang komunidad. Yun lang po. Salamat. Ayan, wala ba kayong mga kamay? Ayan, good afternoon everyone! Welcome to Super Kalakbay of Gayaman 2025! We are gathered here today para masaksihan ang ating magagaling na contestant mula sa iba't ibang panig ng mundo. And contestant number 1 from Mexico, Pampanga, Mr. Jolo. Mr. Jolo. Contestant number 2 from Angeles, Pampanga, Miss Perilyn. Contestant number 3 from Paniki, Tarlac, Pauline. Ayan, tinatawagan po natin ang mga contestant sa ating Super Kalakbay of Gayaman 2025! Para sa ating question and answer portion. Para sa katanungan ng ating contestant number 1. Pasok, Amalia! The question is, how can you connect to the community in the quote, "No man is an island"? Can you please repeat the question? Again, how can you connect to the community in the quote, "No man is an island"? Thank you for the wonderful question, Miss MC and Miss Amalia. Ako po ay naniniwala na ang isang komunidad ay hindi lang parte ng isang tao o isang advokasya, ngunit ito po ay sama-samang pinagtutulungan ng mga iba't ibang tao, iba't ibang idea, at iba't ibang layunin na pinagsama sa iisa. Na sana tayo dito sa Commu ay ating nakikita. At yun lamang po, maraming salamat po. Ayan, wala ba kayong mga kamay?
Okay. For our question for candidate number 2, Charlene May, pasok. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said. For your question, how do you understand the quote, "It takes a village to raise a kid"? Thank you for that wonderful question, Miss Charlene May. I believe that it takes a village to raise a kid because raising a kid doesn't just involve relatives, family, or friends. It takes an entire community because our kids are not just shaped by their immediate surroundings, but the entire community around them. So that's why it's very important to build and maintain a good community for the future of our kids. And I thank you. Okay. Pasensya po at nagkaroon po tayo ng konting anomalya dahil si candidate number 3 po ay natawag natin candidate number 1, so we stand corrected. And si Kuya Jolo, Mr. Jolo po talaga ang candidate number 1. Okay, without further ado, balik tayo sa ating pageant. Okay, for candidate number 1, Charlene May and Amaliana, pasok. This woman is my destiny. She said, ooh. The question is, how do you understand the price of community is inconvenience? Again, how do you understand the price of community is inconvenience? Salamat sa tanong na yun. Nanay Dora. Yung katanungan sinabi is, the price of community is inconvenience. So, community sa Tagalog ay komunidad. So, maraming mga salita pwede natin i-connecta doon. Community or komunidad, pwede siyang maging pamilya or sa mga kaibigan. So, sa pagiging pamilya, alam naman natin na may nanay, may tatay, may mga anak. So, doon makikita natin yung pagkakaisa nila. Like, nagkakaisa sila sa bahay. May kanya-kanyang mga ginagampan ng gampanin, like mga yung pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging anak. So, sa pagkakaibigan naman, doon makikita natin yung tinatawag na camaraderie, yung mga kasama mo sa labas ng bahay na companions sa paglalakbay mo. And ayun. So nasaan yung inconvenience doon? Yung inconvenience is parang balakid, yung mga challenges, problems. Example na lang, isang nangyari sa amin kanina, yung nasiraan kami ng trike, na late kami, sobrang daming nangyari. And yun yung inconvenience yung sinasabi. And despite all of that, sa kabila ng lahat ng yun is, pupunta pa rin dito. Na yung community na to is hindi lang basta community, isang pamilya na siya. At doon, nagkakaisa kasi dito sa luhan lahat eh. Like kung nangangailangan ka, nandito kami. Kung nangangailangan kami, nandiyan kayo. Kaya doon nakikita yung essence ng community. Kaya the price of community is inconvenience. So kahit anong problema ang nandyan, pupunta pa rin dito sa community. Kasi iba ang feeling. Kasi parang belong ka talaga dito. Ayun lang. Ayan, wait lang, dito muna yung mga contestant natin. Dito muna yung mga contestant. Ayan, palakasan tayo ng palakpak.